fingers Ayun yung paa, is nakastretch. a Tapos gift ayun from yung kamay. God. O, sa wakas, Ito meron na. yung kamay, ayan, no? So, sabi na Yan, natin, no, pakinggan maliit natin na si tao Doc. yan, no? Tapos yung heartbeat, yun, no? Papakinggan natin, paparinig din natin dyan para marinig mo. Okay, so, ayan, no? So, nakita mo, no? Ito yung ulo, yung katawan, ito yung isang kamay, ayan, no? Tapos ito yung isang yung binti niya, pag ganyan, no? So, yan, ito yung isa, tapos ito naman yung isa. So, maliit na tao yan. Ayan, no? Ayan, no? Ganda kung ma-imagine mo, side view. Ulo, katawan, ito yung kamay, tapos ito yung binti niya. Ganun. Okay ba? Thank you. So, tapos na tayo. At syempre, pati ang daddy, happy. Ayan, baby bump. Hindi ko na matandaan, ilang months yan. Kila Joy and pa ako that time, and this is it na yung nagsimula na yung pagmamanas, na-confine na ako, and talaga naman super ang support ng aking tsasawa. Pero alam nyo, dahil nasa risk kami ni baby, dahil nagkaroon ako ng pre-eclampsia, lagi kong sinasabi kay daddy na if ever ano bang mangyari, bahala na siya sa mga anak namin, ganun. Yes, dumating sa puntong ganyan, and yan, monitoring ng heartbeat ng baby, ganyan ang nangyayari sa akin halos 1 week. Tapos bumalik ulit kami hanggang lumabas na si baby. Ayan, nandyan pa rin ang aking tsasawa, nagtatrabaho pero napupuyat din. Nasa ICU ako noon ng mga buntis because at risk na. Ayan, as in, tignan nyo naman, manas na manas ang aking muka. Hindi lang ang aking muka, kundi lahat na. That's the one na mapapansin mo daw yung eclampsia. Ayan, karoon ako ng pre-eclampsia dati time, kaya under monitoring lagi, kada anong monitoring ang aking baby love sa loob, until tinurukan na ako ng yung ang bigat-bigat pampalakas ng lungs ni baby. And as you can see, tas na-ultrasound ako, tas sabi noon nasa 4 days magta 34 weeks okay, lalabas na si baby. Tingnan nyo naman ang aking paa, diba? Ganyan po buong katawan manas. Yun ang sabi ng OB. 34 weeks pa ang baby. Kaya naturukan na ako ng lungs kasi baka anytime, ayun, lumabas na. At ayan nga, lumabas si baby. Sabi ni Doc na 4 days, kumpletuhin yung pagiging 34 weeks ni baby. Pero yung sa development ni baby, nung lumabas siya, kinonsider siya as 35 weeks na. And hindi naman siya, ang tawag dyan, hindi siya tinubuan ng matagal. Natubuan lang siya, pero mga ano lang daw. Basta, kinaya din naman niya na oxygen. Kaya natanggal din daw agad. Pero that day, iyak na iyak ako kasi hindi ko makita ang baby ko pagkalabas. And wala talaga akong breast milk na mailabas para sa aking baby. Imagine nyo yung 1.59 siya lumabas. At dahil wala akong maibigay na milk, kada i-try naming mag-pump, tumataas talaga ang BPK, 160, 170, ganyan. Kaya hindi nila pinupush kasi nga delikado din. Tumataas pag nasasaktan ako. And naging 1.2 siya, pero talaga iyak na iyak ako. Wala na lang. Ayan, diba? Kahit konti-konti meron, and laking tuwa ako. Yan, as you can see yan, diba? Grabe. Grabe ang pinagdaanan ng buntis na yan.
Hindi po madali. Yan, tapos dinadalaw-dalaw ko na siya sa Nico. Nagki-KMC na kami. Napapakain ko na siya. Nag-start na rin siyang mag-gain ng weight. Yan. KMC para matulungan din silang lumaki. Pinapakain namin siya. Doon, nakita nyo yung tubes dun sa bunganga niya. Yan. Yan ang gamit niyang kumain. Singkit daw si ate. And sukat. Nasusukat-sukat kapag kaya niya na nai-increase ni Doc. Kaya, Pagkainan niya. Pinakainan niya. that time na yan, nung first na nakita ko siya, parang akong nanginginig, natatakot akong kunin. Pero nung nahawakan mo siya na nawala na yung takot, nawala yung hinig. Yan talaga yung panalangin ko. Na Tinga niya. bumilis siyang mag-recover. Yan. Diba? And lagi rin kami nagkukol ng kanyang dada, kaya naririnig din siya ng dada niya. Kaya tahimik lang ang pagkuha dyan. Diba? Kasi hindi lang kami ang nandyan. Maraming mga bata rin. Ng baby, nagka-KMC. O, diba? Ganyan ka siya kalit. Nagka-kangaroo kami. And as you can see naman yung mukha ko, talagang meron pa rin yung manas. Hindi pa rin natatanggal. Good night, kuya. Ganyan. Pag iniiwan ko na siya, Si ate. every 2 hours ang balik namin pagpadede, magpakain, magbigay ng vitamins para mag-improve at tumakas sila, tumaki. Ayan, every 2 hours din Katatapos niya, napapalitan bunta yung tayo siya, kanilang bunta napi. tayo. Pero yan, o, diba? Nakailang palit na nga siya ng tube niya yan. O, pinagkakain kasi hinuhugot niya. O, diba? Ang likot ng kamay. And pag giniiwan ko daw ng gabi, sobrang, siya, playful. Pero pag andyan ako, tahimik lang. Base sa observation ng mga kasama ko dyan. Yan, idlip lang, iiwan namin sila, iidlip lang kami saglit, tapos babalik ulit. Nag-alarm-alarm kami para consistent yung every 2 hours na magpakain namin sila. O, diba? Ganyan, ka-cute ang mga baby fighter. And that time, sinusubukan na namin i-try magpasak para naman makalabas na si baby sa Nico. And, diba? Kasi kung kaya na nilang magsak, matatanggal na yung tube, ayun, yung pinagdadaanan ng pagkain nila. And hindi ako masyadong nahirapan sa pagpadede sa kanya dahil tinutulungan din niya ang mami. Yes, fighter ang baby. Hindi niya nga ako hinantay na mas-yes Kusa na siyang lumabas. Yung 4 days na inantay, pagka 3 days, ay lumabas na siya. And normal siya, hindi siya CS. Kaya talagang baby fighter ang baby. Yan, diba? Lumalaban kasama ang mommy and daddy. Pati ang kuya niya sa bahay. Excited na rin makita siya, syempre. Yan. Hanggang nag-i-increase ang kanilang kilo. As you can see naman. Kahit na nakaganyan, pinapractice namin silang magpadede para sanay silang magsak until matanggal na yon. Andyan, o, diba? Ganyan ang mga baby loves namin sa loob ng Nico. Tinatawag silang healthy baby na lakas or nag-grow, grower, sabi nila doon, o. Inaantay lang nilang madagdagan yung mga kilo, ganyan, yung improvement pa para makalabas na. Nakahiwalay ang mga healthy babies sa mga sick babies. Nasa Nico 2 kami or Nico 1 pa yung iba. Ewan ko, basta ganoon. Yun lang ang routine namin. Mag-KMC, magpakain. Yan. Magbigay ng vitamin. Tapos, iidlip lang ulit. Kakain din. Ganon. Tapos, mabilis ang liko. Babalik ulit. Ganon lang. That's our routine.
nung nasa Nico ang baby labs, kaya naman nung lumabas siya ng Nico, naging one day lang kami doon sa KMC room. Dahil maganda naman ang improvement niya, nagsasak siya, and yung kanyang kilo tumataas. Ayan na, nung lalabas na siya ng Nico, we will go to the KMC Nagdede. room one day. Ayan, di ba? Nakabaselit Ang na cute siya. ng Wala na babies. sa siya Oh, incubator. yung Good night, kita mo naman yung mga improvement, nagkakalaman-laman na siya mula nung meron na si mami niyang nagpapadede, nagpakain, nag-KMC. Nawala na yung iyak ko na lagi. Ilang araw, 3 days pa yun na hindi ko siya nakasama, hindi ako nakabigay ng milk. Grabe. Grabe yun na experience. Stressful, umiiyak na ako. Sinasabihan ako, huwag ako umiyak, kanyan. Good night, my Kasi syempre, anong kakainin ng anak ko? my love. Hindi, wala akong magawa kasi kahit ipisil, konting-konti lang. Tumataas talaga yung bibi ko. Pero yan, Dito talaga mo lagat. talagang lumaban kaming dalawa. Yan, kasi lumalaban din ang baby. And, syempre, pagkalabas ng KMC, bilis anak, magpalakas ka na, maghin, talabas na tayo. Yan. Iba yung experience mo na paglabas ng anak mo is nakikerry mo na siya agad, nakita mo siya agad, ibang iba. Sa panganay ko nakasama na namin agad, pero siya dahil sa kulang na sa buwan, yan. Iba yung experience na hindi mo siya kasama. Kaya sinulit-sulit namin. Ayan, o, diba? Ang galing na niyang magsak. Kaya naman, talagang lalabas na siya. O, yan. Ang ganda rin ng mga nurses. Pag hindi namin sila na anuhan, sila din ang napapakain kung minsan. Kasi syempre napapagod din ang mami, pero kami talaga tinatry namin every 2 hours consistent ang pagising namin. Iwan ko siya ulit. Kaya pag nakikita mong baby mong ganyan, ay nakakawala ng pagod, Iwan siya puyat, ulit, kakain siya. naiibsan yung mga yan. Nabisin. Magpampun ang Happy mami. kami. Opo. Tayo hindi lunod-lunod ang daling. Ayan. Oh. Magpampun na mami. Akala mo hindi lalaki. Pump muna si mami. Yes. Pero we're so happy and blessed dahil meron kaming miracle baby. Ang kanyang pangalan is Bo Zane. Bo is given by his father. Ibig sabihin is handsome or pretty, and the Zane was gift of God. Kaya handsome, gift of God ang meaning ng kanyang pangalan. Ayan, makita mo na nag-improve yung kanyang pisngi. Nagkalaman-laman. Ayan. Oh. Diba? Hindi magsasawang tingnan ng kanyang mukha, lalo na pag namingiti-ngiti. And pag tumatawag ang daddy niya, naririnig din niya kasi kinakausap-usap din na kanyang dada. Hello, my love. Kalain mo yun. Hello, my love. Nalagpasan namin. And yes, kaya mga mommies there, pag alam mo nang sensitive ka, you have to take care of yourself. Ang hirap. And mga hubby dyan, dapat you have to take care of your wife. Kaya nagpapasalamat ako sa aking hubby loves. O diba, kinanya nagtatrabaho, pupunta dyan, titignan kami, kahit puyat, he sacrifice. Diba? And yung first day, second day ko, kasi nasa labas lang sa alley ang mga kama namin kapag nasa Nico baby pa yung mga babies namin. Grabe, syempre kapapanganak mo.
Baby. na pati yung tabi ko Oh. na ano siya sa akin. Naawa siya kasi nung natutulog daw ako talagang yung alam mo na yung para kang nininig, yung nagaganon ka lang natutulog dahil na parang nangihinig lahat ng mga laman mo. Ang hirap. Wala kang kasama, Nagutom hindi ka pa? pwede ang hobby doon. You and just your baby. Grabe, nakakaiyak na experience. Gutom ka pa na? But thankfully, Ay. by the help of God, yan, di ba kaya namin. Good night, anak. Binigyan niya kami ng lakas. Good My night, baby my and love. me, syempre. Tomorrow again, yes? Kinaya namin. At nung nanginig-nginig ako na doon, talagang pumunta si Abby, nagbigay ng mainit na tawag yun, basta sabi ko Milo. Then linagyan niya yung buong katawan ko ng oil. Tsaka ako nag-take ng paracetamol or Biogesic that time. And yun, hindi naman na. Kaya thankful sa daddy ni Bossing and Prince. He's always there. Diba? Sa hirap at ginhawa talaga. Kaya kapag binabalikan namin ito, diba? Kasi ilang araw kami dyan. Ilang araw kami. Halos ako mula nung buntis ako. 1 month. Almost 1 month dyan. Sa hospital ako tumira. Diba? Pero pag binabalikan mo talaga, wow. Diba? Kinaya natin to. Kinaya namin yan. Nakakaiyak na experience na sasabihin mo, first strong. Tapos paglaki niya, diba, alang ngulit-ngulit na. And hindi mo expect na ganyan kaliit lang si baby, yung mga iba. Talagang para siyang yung baby doll. Ganun kalaki. Ay yung sa palm mo lang yung kanyang ulo. Ganun. Pero tignan mo naman. Nalampasan namin. And dito mo makikita yung mga taong concerned. Ayan. Siyempre, kapag nagkana si dada noon, meron si mama. Sakto naman. And ang aking kapatid, binantayan. Yun yung si Tita Joy ang nandoon that time nung lalabas na si baby. Hindi na nila ako pinayagang tumayo. Ang aking kapatid, thank you. Siya ang naglalagay sa akin yung basing para doon ako umihi, ganyan. And hindi ko alam kung siguro natakot kaya lumabas na si baby. Basta parang may umihilang ako ng kaumagahan noon. May lumabas na parang dugo. Iwan ka ta mag-lunch ni mami, yes? Bago lumabas si baby, may dugo Maya ka ulit na dito, buo. ha? Naramdaman ko kaya pinatawag ko ang nag-lunch doc. din si Sinabi ko, Mami. yan. O diba? Namo naman ang aking daddy. Very supportive. Andyan ang baby loves ko. Kahit puyat na puyat. Ito yung kama ko sa labas ng alley. Pumunta siya doon. Nagbibigay kasi siya ng mga damit ko. Ganun, tas kinukuha niya ulit yung mga damit ko na lalabhan. Nagbibigay ng pagkain ko. Ayan. And this time, until now, very supportive ang daddy. Kalain mo yan. Lagi talaga pag iniisip kong ganyan. At pagkalabas ni baby,
Hindi akalain ng doktor pala na lalabas na siya. Naiina ako, sabi niya mataas pa. Pero nung pag-ano ko, hindi lalabas na siya. Nandyan na nararamdaman ko. Kaya bigla siyang pumunta doon. Tinignan niya, ay oo nga. Tapos titanggal niya yung gown niya pa. Pero nasalo niya si baby. Kasi naramdaman ko na papalabas na siya. And that time, hindi pa ready papanganak yung mga doktor. Pati syempre ako naka-catheter, tawag doon, kinatiter na nila ako. Nakamagsul pa ako, pang twice ko na, thrice na magsul yun. Ay, sa eclampsia ko. Tapos yung pustiso ko, hindi nila tinanggal. Basta talaga lumabas na si baby. And very thankful ako nung nakita ko yung paa niya. Pag nakita ko lang sa house, narinig kong umiyak siya. And talagang kinuha siya ng, hindi ko alam kung tatlo sila. Prepare si baby, ilalagay na sa incubator, gano'n, nililinisan. Basta nakita ko na gano'n, okay na. Yung asawa ko nakakita sa kanya nung dinaan lang sa kanya, hindi man nasulyapan. Diretso sa Nico, nilagyan siya ng oxygen daw, pero huwag kang mag-alala, sabi ng doc. Kasi ang baby mo linagyan, pero kaya namang pagkaya niya, tatanggalin natin. Kaya tinanggal. Hindi siya matagal nag-oxygen or nag-tube. Ayan. Diba? Tapos ito na yung time na nandun na kami sa KMC, Mother KMC room. Ayan. One night lang kami dyan, and ready na kaming pataalisin, or 2 nights, naging 2 nights. 1 day sana kami, kaso hindi pala nila na process agad yung papers namin. Pero sa wakas, ayan, di ba? Kuya meet adding na. And nagpatuloy kami sa bahay na mag-KMC. At syempre, hindi lang si mami na ang nag-KMC. And weekly check-up na ni baby that time. Kasi nga KMC, nasa KMC pa siya. Ayan. And si daddy, syempre, nakiki-KMC din. Akalain mo yun. O, diba? Grabing kinahawa niya ng pagka-uwi ko. Kasi, syempre, hindi lang ako ang mag-isa. Ayan. Daddy needs also to KMC baby. O, diba? Ang gandang panoorin. Super talaga. Kapag gamalikan mo yung nakakaiyak na experience. Kaya ito, someday, mapapanood ng aking bossing pagkalaki niya. This is you, anak. Ganyan. O, diba? Ganyan ka namin inalagaan. Mula pagkanak mo. O, diba? Ganyan ka lang kaliit. Tapos, kaya you have to be thankful, anak. Always. Talagang gift of God. Gift ka namin. Gift ka ni God sa amin. For 10 years. So, diba? 11 years cup niya ni Kuya. And here comes ating you. Kapag one day mapapanood mo to, baby bossing, anak namin. Ayan. This is how mommy experienced to give birth ng preemie baby na palaban. Palaban din ng baby namin Kaya malakas din ang loob ni mami, laban lang. O, diba? Pati si daddy nagagalit anong sinabi ko. Yung time na yun talaga, ilang araw kami sa Nico ng mga buntis. Basta lagi kong sinasabi sa kanya, whatever happened to me, you have to take care of our kids. Ay, tumala ka niya, ibagbagam ko na nakiting. Talaga, hindi mo maiwasang mag-isip pa. Pero look, ang gwapito, lumabas na gwapito, palaban pa.
O, diba? Kalain mo yon until mag-recover ang kanyang pisngi hanggang lumubo. Kalain mo yan, baby. And mula nung nagkaroon na ako ng milk, naging ano naman ang milk natin, anak. Marami ding tikim ng gatas mo. Marami tayong naiwan si Nico, binigay sa mga preemie baby din doon. Tapos na-donate natin. Kasi marami ng supply. Akalain mo yung iniiyakan ko na milk mo, biglang dumami. At hindi lang ikaw ang saklang, di ba? Na-donate pa natin sa mga kagaya mo din na babies in needs milk. Oh, kalain mo yun, anak. Dumami ang iyong milk. Kaya we're blessed. Sa mga nakakapanood nito, this is our just experience na sharing. Sinishare ko lang yung experience ko mula nung pagpuntis, panganak ng preemie baby, until unti-unti siyang lumalaki. Pero napapanood yung mga video niya ngayon. Ganito siya dati. Pero kalain nyo, hindi nyo makalain ngayon na ganyan pala siya lumabas. Ang dami rin po niyang pagsubok. O, diba? We're so happy to have this baby posing in our life. Minsan pag napanood mo to, anak, we treasure this moment. Kaya kung hindi delete ang mga videos, this is for your remembrance, memory. Ayan. Ang saya-saya na nakauwi na. Medyo adjust na si mami. Yung sa utak, medyo nakaka-release na. And syempre, happy ako nakita ko rin yung aking panganay. Happy din siya makita ang ading. Syempre, with katama na si daddy. Hindi lang ako mag-isa ang kasama ng aking Junakis. Lagi. Pero honestly, very stressful talaga ang aking experience na yan. Pero, talagang yung kalaban mo yan yung sarili mo. Para malampasan yung mga yan. Grabe. Di ba? Little boozing like dada. You're like your dada. O, diba? Dada has time. Galing siya sa work, pero nakikipuyat din siya kay mami kasi alam niyang puyat din ang mami, pagod din. Kaya pag uwi ni daddy, yan, tinutulungan niya din si mami sa pag-alaga kay baby mo. KMC pa rin kami until anong buwan si baby. KMC every week. Samahan ni daddy akong magpa-check up weekly. Tas nung nag-improve na yung kilo ng baby, every 3 months. Naging every 3 months. Ganon ang kanyang check up sa under 5. Yes, under 5. Grabe. This is a testimony na nakaya ko yung experience na yan, nalabanan ko. It is
Miracle na kasi kung minsan that is 50-50 you and baby hindi alam. Syempre may mga ganon. And we both okay, we're both okay. We fight. Yes. And nakaya ko lalo na sa mental health. Medyo nakaka-stress lalo na kapag ako lang dun sa hospital noon that time. Grabe. Yeah, we're thankful sa mga tao na nandyan sa aming tabi when this happened. My in-laws, my sister, my mother, yan, na nandoon that time, nanganak ako. Hindi kami pinabayaan ni God. He sent the people who can help us talaga. Diba, Dada? One day, someday, our sacrifices, ang mga pagod natin, masusuklian din. And ngiti pa lang ng mga anak namin nakakapagpalakas na. Lalo na ito pag lumalaban. As you can see, nagkaroon na siya ng chick. Kasi syempre, tumatakaw na rin siya. Talaga nag-full breastfeed ako. Nag-full breastfeed and KMC pa rin. Kahit nasa bahay, continuous KMC. Kasi yung heat ng body can help baby na parang nasa loob pa rin siya ng womb. Ganon. Ayan. And yung mga binigay nilang vitamin, syempre kompleto. Gawin mo rin sa bahay. Consistent dapat. Yan. Diba? We have to do sa bahay yung mga sinabi ng doktor para talagang mag-gain ng baby, lumakas din. Yan. Matutuwa ka na lang pag lalaki nila ganyan. Bibong-bibo na yung batang yan, akalain mo na pasaway na rin siya. Diba, parang hindi siya naging ganyan na baby. Para siyang full-term baby. Yan. Kaya Bo, look at you when you're a baby. If you watch this, see, ganyan ka nun anak mo. And ngayon nga laki na siya, takot siyang mag-swing, takot siya sa duyan kasi talaga lagi siya nakakarga, diba? Lagi siyang nakikemsi, karga lang siya. Kaya siguro takot siya sa duyan. Yes, ngayong lumaki siya, takot siya sa duyan. Kasi tignan nyo naman, laging cuddle ng mami, cuddle ng dada, ganyan lang. Ganyan ang daily routine namin kahit nasa bahay. We have to do yung ginagawa natin sa Nico para maging malakas pa. Ma-reach niya yung full-term kilo. Ang sabi doon. Yes. Bozane, And makikita naman dyan sa evidence na baby Bo. nagre-recover siya. Nagkakalaman na siya. My baby Bo. Iyan, need din namin siyang ilabas, paarawan, ganun. Kasi yun din, nagpo-photoshoot siya nung nandun Baby siya Bo. sa Nico. Parang Bozane. ginagalish. Eh, Bozane. Bozane. that's you, baby. Baby Bozane. Pag mapanood mo to, ay na, matatinak ko naman ako. Busy. Look.
Ayan. Pag nakikita nyo yung first video hanggang sa first, meron naman siyang improvement, hindi ba? Nagkakaroon ng improvement. Look at the cheek until maging bilog-bilugan. Pero hindi pa rin maiwasan na yung talagang maliit pa rin siya. Maliit ang ating premature baby. Yan. Kumusta na pagod? Unan na yan. Napagod check up niya sa Tulugan mo ukta. na. Pinaiyak ka doon. Ha? Makmak na maliit. Pinagod ka doon, love. Oh, Oh. baby bossing. Ululululululu. I made this video na remembrance anak para sa'yo. Makita mo kung paano ka nag-baby. Ayan. O, diba? Si mami, gusto ka na niyang bihisan pero talagang medyo malalaki pa ang mga damit para sa'yo. O, diba? Maliit pa yung mga damit sa'yo. Gustong gusto ka ng bihisan ni mami. Look at you. Frozen. You're so cute. Baby You're so cute, baby boo. Basta, I made this video para remembrance. Mayroon kang mapapanood sa future. Ganyan. Yan. Ba? Frozen. Makita mo yung Baby naraman mo. Bo. Nung pinanganak ka at pinanalagaan. Ang dami mong dimples. You have a lot of dimples. Ba. Pinapakita Frozen. mo yung dimples mo dyan. Ba? Baby Chika, Bo. chika, chika. Zane. Chika, chika, chika. Frozen. Kuya Prince. Here ako sa pit. Nandito. Kasi para kang in-chick. Baby Para ka Bo. daw, Chinese. Frozen. You're guwapo, anak. Frozen. Siyempre, hindi lang ikaw makakapanood. O, diba? Dahil nakasave na dito. Hindi lang ikaw makakapanood. Papapanood pa ito sa mga kwan. Baby Bo. Diba? So, future mo, ganoon. Basta. O, diba? High-tech na. Kaya dito ako nagsisave. Para mapanood, remembrance, ang mga ginagawa Bo. kong Baby videos. Bo. Some days. Kasi kung minsan yung mga Zen. pictures, at least dito papanoorin mo lang sa YouTube. Yan. Ha?